Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng madaigdig. Na ang kanyang pagpapala ay sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat na sinumang tumatahak sa tuwid na landas. Ang landas ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, ang landas ng tagumpay, ang landas ng katotohanan na nagkakaisa ang mga propeta sa kanilang katuruan ng pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Naway, inshallah, makakarating sa inyo ang mensaheng ito na nasa mabuti kayong kalagayan, nasa pangalaga ng Allah Jalla wa Ala, at maliwanag ang ating boses, inshallah ta'ala. Mga kapatid, paki-thumbs up na lamang po sa mga nanonood sa ngayon, na naway, inshallah, maging isang mabuting gawain po natin ito na ating maiharap sa Allah Jalla wa Ala. Kaya dahil dito aking pinapayo sa aking sarili at sa inyo na aking mga kapatid na ang layunin ng isang mananampalataya sa anumang gawain kanyang ginagawa bilang pagsamba sa Allah Jalla wa Ala ay nasa para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito insyaAllah sa gabing ito ay ating pag-uusapan bidhnillah ta'ala ang isa sa mga katanungan ng ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam na kanilang sinasabi, bagamat kami ay mga bagong Muslim pa lamang at kami ay yumakap sa Islam, bakit napakaraming mga pagsubok o may mga pagsubok na dumating sa aming buhay? Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, maliwanag po ba? Ang boses natin kapatid, maliwanag po? Sana'y maliwanag. Okay? Okay. Na, ang pinakapaksa ng ating pag-usapan biidnillahi ta'ala na ating pasasaluhan ay ang layunin ng mga pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya dahil dito, isang napakahalagang bagay na ito na ating bigyan ng kaliwanagan. At tayo naman, ang mga Muslim, alam natin na ang Islam ay sadyang sabi natin na ito ay reliyon ng Allah, siya na magmay-ari nito, at siya ang may karapatan na magbigay ng kasagutan sa mga katanungan natin na kanyang nailahad sa banal na Quran at mga salawikay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayon sa tamang paliwanag sa mga pangunawa ng ating mga ulama na may tunay na kaalaman. Kaya dahil dito, insyaAllah, ito ang ating bibigyan ng pahalaga sa gabing ito. Kaya ang katanungan ay sinagot ni Sheikh Uthaymin rahimahullah at ating nalaman kung gaano kakilala at tanyag ang dakilang Sheikh na ito, naway patawarin siya ng Allah Jalla wa Ala sa anumang pagkukulang, pagkakamali at iangat siya sa kanyang mataas na luklukan sa kabilang buhay sa Jannatul Firdaus ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya nung siya tinanong na sa katanungan na ito, ano ba ang dahilan kung bakit ang mga Muslim, higit sa lahat sa katanungan ng ating kapatid, na siya ay gumagawa ng mga kabutihan, gumagawa ng napakaraming ibada, subalit dumarating yung sinasabi nating mga pagsubok, mga sakit na dumadating sa kanya, samantala ang ibang mga gumagawa ng kasamaan, ang hindi kumikilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nag-i-enjoy ng mabuting buhay, hindi naman lahat, o kaya ay nagtatamasa ng kanilang paninirahan sa ibabaw ng mundong ito. Ano ba ang katayuan natin bilang isang mananampalataya? Kaya mga kapatid, kapag kayo ay mayroong katanungan at mayroong ibibigay ng mga mensahe, nandito lamang po tayo upang insyaAllah makita natin sa ating asyasya o i-flash po rito kung ano ang inyong mga katanungan biidhnillah ta'ala, at ito'y magiging assignment po natin na itatanong natin sa ating mga musyaikh sa ilalim. Nandiyan ang ating mga doktor at ang mga membro ng mga ulama dito ng Saudi Arabia na sila insyaAllah ang magbibigay ng paliwanag kapag hindi natin masasagot insyaAllah ta'ala. Kaya dahil dito ang mahal na Sheikh, si Sheikh Uthaymin rahimahullah, ay nagsabi na ang sinasabi nating katanungan na ito ay may dalawang anggulo. Ang una ay maari ang pagtutol ng tao o ang kanyang pagsalungat. Ang ibig sabihin dito sa pagsalungat ay bakit ako'y pinaparusahan? Sa kabilang panig, ang pangalawang posisyon po rito ay ang paghingi natin ng sinasabi nating payo sa mga may alam kung bakit dumarating ang sinasabi nating mga pagsubok na ito.
Kaya minsan, maaring masasabi natin na naipapahayag nila ang kanilang pagsalungat sa mga pangyayaring ito. Napakaraming sinasabi nating bakit. At ito ay nagpapahayag ng masabi natin na ito'y tanda ng kahinaan ng ating kaalaman o masabi natin kaignorantihan natin sa sinasabi nating qadar na ipinag-utos ng Allah o naitadhana ng Allah sa atin. Kaya dahil dito alam natin kung ano ang wisdom, ano ang siyang pinakamalalim na kaalaman, ay ang Allah ang nakakaalam po nito. At walang isa man sa atin na nakakaalam kung ano man ang katotohanan ng sinasabi nating mga pagsubok na ito. Kaya dahil dito ang Allah Jalla wa'ala ay nagpahayag sa atin sa Surah Al-Isra, ayat number 85 mula sa Banal na Quran, chapter 17, sabi ng Allah Jalla wa'ala, Yas'alunaka 'anir ruh. At nung tinanong kanila Muhammad alayhi salatu wassalam tungkol sa ruh, tungkol sa sinasabi nating kaluluwa, o maaaring sabihin natin sa spirito, Qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. At ipahayag mo ya Muhammad sa kanila na ang ruh, ang kaluluwa na sinasabi natin ay katiting lamang na kaalaman ang ipinagkaloob ng iyong Panginoon sa iyo. At ang kaalaman na ito ay sadyang limitado sa bawat isa't isa sa atin. Kaya dahil dito piniliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang sinasabi nating kanyang kasagutan na ginawa niyang dalil ang aya na ito sa kanyang sinabi, tunay na ang sinasabi nating kaluluwa o ang ruh na nasa ating katawan ang siyang pinakamalapit sa ating katawan. At ito yung pinakadiwa ng buhay natin. Subalit, maging ang mga scientists, maging ang mga pilosopong tao, maging ang mga theologians ay nagsusumikap na mapag-aralan ito, subalit ay naging walang saysay ang kanilang pagbibigay ng paliwanag dito. Kaya isang kaalaman sa atin na siya nga ay nandito na sa atin, kasama natin ang ruh, ang ating kaluluwa, ay wala pa po tayong kaalam-alam kung ano ba ang tunay na katayuan dito. Kaya dahil dito, aking mga mahal na kapatid, kung ito yung nilikha ng Allah na nandito sa atin, na ang siyang pinakamalapit sa atin, ay hindi natin nabibigyan ng paliwanag. Ano pa kaya ang sinasabi nating pangyayari sa ating paligid? Kaya dahil dito, ang mga paliwanag na ito ay katiting sa sinasabi nating kaalaman na ipinagkaloob sa atin mula sa Banal na Quran at sa Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito, ano pa kaya ang sinasabi nating pagsubok na nangyayari sa ating buhay? Kaya dito ipinapahayag ng Allah Jalla wa'ala na siya ang pinakamapangyarihan, siya ang pinakamataas, ang siyang hindi mapaglabanan ng sinuman. Kaya bilang isang mananampalataya, naging tungkulin natin na lubusin nating tanggapin ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na tadhana na nangyayari o nangyari at mangyari pa sa buhay natin. Buong pagtanggap sa sinasabi nating pangyayaring ito, ito'y maari, limitadong ating isipan na sasabihin natin na ito ay nakakasama o ito'y nakakabuti, subalit tayo ay walang pag-alinangan na ating tanggapin ang mga pangyayaring ito, na ating kalulugdan ang mga nakakabuting nangyayari sa ating abot ng ating isipan at ang pagtitiis sa mga bagay na kung saan mayroong mga pagsubok sa ating buhay. Dahil ang ating isipan, mga kapatid, ang ating katalinuhan ay hindi naaabot niya ang kaalaman dito. Ito ay kaalaman na mula sa ating dakilang tagapaglikha, kaya ang nasa atin ay tungkulin natin na tayo ay maaring sasabihin natin minsan na Allahu alam. Ang Allah siyang lubusan ng kakaalam, siyang pinakamaalam, at siyang may kakayahan na ipapaalam sa atin ang mga bagay na ito. Kaya itong una, na kung saan maaring sabihin natin na ito yung kakayahan natin na masyadong limitado po lamang. Sa pangalawang anggulo na hinggil sa sinasabi nating katanungan, na ito ay humihingi tayo ng sinasabi nating patnubay kung ano ba ang sinasabi nating maaring sinasabi nating mga pangyayaring ito. Kaya sa isang buhay, sa buhay ng isang mananampalataya, ito ay uri ng sinasabi nating pagsubok sa Kanya
at ito ay maaring mga pagdurusa na nangyayari sa kanya na ito'y maging kadahilanan insyaallah ng kanyang kapatawaran, ng kanyang kasalanan, o kaya siya iangat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ay mayroong dalawang bagay na ito ay uri ng pagsubok sa atin upang susubukin ang ating mga pagtitiis. Kaya hindi natin namalayan na tayo pala ay gumagawa ng ibadah sa Allah Jalla wa'ala habang dumadating ang mga bagay na ito. At ang pangalawa rito na sa anumang mga pangyayari sa buhay natin, tayo ay maari na ito ay paghuhugas ng ating mga pagkakamali o pag-angat ng ating antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinusubukan ang ating tunay na pananampalataya, ang pagiging pagpapaalipin sa ating dakilang tagapaglikha. Kung tayo ba ay naging matibay o tayo ba ay naging mahina sa tadhana na ipinagkakaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito aking mahal na mga kapatid, ang isang totoong mananampalataya, kanyang lubusang inuunawa ang kadar na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya'y umaasam-asam ng gantimpala mula sa kanyang dakilang tagapaglikha. Kaya dito ay napakadali nating maunawaan na tayo pala ay isang alipin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na lubusang sumusunod sa mga tadhana o kapalaran na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala na umaasam-asam ng gantimpala mula sa kanya. Isang pangyayari sa mga naunang kapanahunan na sinabi ni Sheikh Uthaymin sa kanyang pagpapaliwanag sa katanungan ito, na may isang babae na siya ay nasugatan ang kanyang kamay at ganoon na lamang hindi niya naramdaman ang sakit nito. O nagpapakita ng sinasabi nating sakit sa nangyari sa kanyang sugat. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin, sabi niya, at noong tinanong ang babaeng ito sa sinasabi nating sugat mula sa kanyang kamay, kanyang sinabi, hindi ko naramdaman ang hapdi ng sugat na ito dahil aking inaasam-asam ang tamis ng gantimpala sa hapdi at sakit na aking naramdaman. Allahu Akbar. Sister Alnor, Allahu Akbar. Kung ikaw pala ay may naramdamang hapdi at naramdamang sakit, ito'y maaring may kapalit na sinasabi nating gantimpala o maaring kapatawaran mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito siya ay umaasam-asam ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na may lubusang pagsunod at pagsuko sa ating dakilang tagapaglikha. Itong isa sa mga dahilan ng sinasabi nating mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pangalawa, dito ang Allah Jalla wa'ala ay nagbibigay ng mga parangal sa mga taong nagtitimpi, sa mga taong nagpapakumbaba at sunod-sunuran na tuluyang naniniwala sa kapangyarihan at walang hangganang kaalaman ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, siya ay umaasam-asam ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ang kanyang sinasabi nating pagtitiis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ang pagtitiis ng taong ito na isang mananampalataya, dito niya matatamo ang sinasabi nating pagtatamasa ng pagsamba o kasarap-sarapan ng pagsamba sa Allah Jalla wa'ala na siya ay nagkakaroon ng ridha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung sinasabi nating sabar, pagtitiis ay hindi lamang magpasalamat. Ang sinasabi nating syukur sa ating mga pagtitiis na ito, bagkus may mataas pang antas po dito, ay ang sinasabi nating ridha sa mga qadar, ang pagkakalugod sa qadar na ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil alam natin, fa innamal usri yusra. Tunay na sa mga pagsubok, mga hapdi na ramdaman natin, ay merong mga kasiyahan at kaligayahan na naghihintay sa atin. Kaya ang mga pagsubok na ito sa isang mananampalataya, ito minsan ay masabi nating nagbibigay ng sakit sa ating puso. O minsan ito ay nagdudulot ng sinasabi nating hapdi. O minsan tayo inawawala ng pag-asa. At sa kabilang panig, ang taong may totoong pananampalataya ay tuluyang nagiging mahigpit siya sa kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito ang sugo sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamainam na gumagawa ng gawain o nagiging alipin ng Allah Jalla wa'ala, ay kanyang nararanasan ang sakit ng kanyang ulo na dubli sa sakit ng ulo ng isang tao.
Nung siya'y tinanong ang kanyang sakit, noong siya ay dumating na ang malapit ng kamatayan ng propeta alayhi salatu wasalam na sumakit yung kanyang ulo, sabi niya, dubli ang sakit ng aking naramdaman. Kaya dahil dito, sa dobling sakit na ito na kanyang naramdaman, mas napakalaki ng kanyang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino yaong mapagtimpi, sino yaong mapagtiisin, ay mayroong malaking gantimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ito ay isa sa mga kalamidad na nangyayari na hindi natin namamalayan na tayo pala ay tuluyang na-develop ang ating pagtitiis at tuluyan tayo nagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinasabi nating mga hindi mananampalataya, mga suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay napagkakalooban ng mga magagandang kalusugan, nandyan sa kanila ang karangyaan, ang kaginawaan, o yung sinasabi nating abundance na nangyayari sa kanilang buhay. Na ito kapag sila ay hindi nakakakita ng mga wisdom o kanilang nalalaman ang buhay na ito, sila ay tuluyang lalayo at lalayo sa ating dakilang tagapaglikha. So tayo bilang isang mananampalataya, ang mga pagtitiis na nangyayari, tayo ay kusang lumalapit at lumalapit sa Allah Jalla wa Ala dahil alam po natin na wala tayong malalapitan maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantala, ang mga taong gumagawa ng kaswailan o pagtalikod sa Allah Jalla wa Ala ay kanilang inaakala na ito ay ang karangyaan, ang mga kabutihan na nangyari sa kanila, ito pala ay pagpapaalala sa kanila na sila ay lubusang magpasalamat sa Allah Jalla wa Ala na kanilang talikuran ang kanilang mga kasamaan. Kaya dahil dito, alam po natin ang hadith na ating palagi ang naririnig na ito inulat ni Imam Muslim na sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, inna dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Tunay na ang mundong ito ay kulungan ng mga mananampalataya at ito ay paraiso ng mga hindi mananampalataya. Sa kabilang panig, atin ay paliwanag ito, but gusto kong ipahayag dito muli na may mga naunang khalifa na sila ay nandyan sa katayuan na ang kasaganahan, ang kabutihan ng buhay. At samantala, ang isang Hudyo na lumapit sa kanya, sa isang khalifa sa unang kapanahunan, at nagtanong na hindi ba na sinabi ng iyong propeta na ang mundong ito ay kulungan ng isang mananampalataya at ito ay paraiso para sa amin? Samantala ngayon, ang katayuan mo bilang isang khalifa ay nandyan sa iyo ang karangyaan. Samantala ako na hindi mananampalataya, hindi isang Muslim, nandito sa akin ang mga pait at hapdi na nangyayari sa aking buhay. Anong sinabi ng khalifang yaon? Sabi niya, tunay na ang propeta alayhi salatu wasallam ang nagsasabi ng katotohanan, inna dunya sijnul mu'minin. Ang mundong ito ay kulungan po namin sa dahilan kahit gaano pa man kainam, kasaya, ang aming matatamasa po rito, ay wala po yan kapag ihambing sa aming hantungan sa kabilang buhay. Kahit anuman ang karangyaan na aming naranasan dito, kung ihambing sa paraiso at ganipala na inihanda ng Allah Jalla wa Ala, ay wala po yan sa katiting na naihanda ng dakilang tagapaglikha. Samantala, wa jannatul kafir. At ito ay ang paraiso ng mga hindi mananampalataya. Sinabi ng khalifa sa isang Hudyo na nagtatanong, na sabi niya kahit ang iyong mundo sa ngayon, kahit ano pang inyong matatamasa na sakit at hapdi, ito ay sinasabi nating Jannah pa rin sa inyo kapag ihambing sa kabilang buhay na ang iyong hantungan ay ang impyerno. Ito'y dahilan na kayo ay yumakap sa pananampalataya upang magkakaroon kayo ng kasaganaan sa mundong ito at kaligtasan sa kabilang buhay. Kaya kahit gaano pa ang maabot nilang karangyaan o ang maabot nilang kalungkutan, hapdi, mga pagdurusa sa mga hindi mananampalataya, kapag ihambing sa naihanda ng Allah Jalla wa Ala dahil sila'y tumalikod, ito ay Jannah pa rin sa kanilang mundong ito dahil ang kaparusahan ay naghihintay sa kanila. So aking mahal mga kapatid, ang mga hindi mananampalataya na sila'y patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila'y gumagawa na rin ng kabutihan, subalit tumalikod sa kaisa ng Allah Jalla wa Ala, at tumalikod kay Muhammad alayhi salatu wasallam bilang propeta, dahil sa kanilang kabutihan at dahil sa katarungan ng Allah Jalla wa Ala, sila'y pinagkalooban niya ng kabutihan. Dahil ang Allah ay makatarungan na ang sino mang gumagawa ng kabutihan ay pagbibigyan niya ng bayad ang kanilang nagagawa. Sa mga mananampalataya ay ang biyaya. Kaya dahil dito, kung natatamasa ng mga hindi mananampalataya, dahil sa kanila ang mundong ito ay isa pa ring masasabi nating paraiso
kahit gaano man ang taas na antas ng kanilang matatamo, kapag ihambing sa kabilang buhay, dahil ang kanilang luklukan na watay lahat ay ilayo ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang parusahan, na sila ay paparusahan sa impyerno. Kaya ito, sa member na ito mga kapatid, sa hindi pa yumakap sa pananampalataya, sa hindi pa nagsabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, o sa mga taong gumagawa ng kasamaan, ng ating lipunan sa ngayon, ang music ay nandyan sa ating mga Facebook, ang pag-iinom ng alak sa lipunan, ang pagsasagawa ng pagpapahayag ng mga katawan ng kababaihan, ang kanilang masabi nating paglalantad ng kanilang mga aura, ang mga kasama na nangyayari sa ating paligid. Ito'y pagkakataon na tayo'y pinaalam ng Allah sa atin, pinaramdam ng Allah Jalla wa Ala sa atin, na ito'y pagkakataon na tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Kaya dahil dito, nasabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, sa surah Ahqaf, ayat number 20 sa banal na Quran, surah number 46, sabi ng Allah Jalla wa Ala, وَيَوْمَ يَؤُذُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. At sa araw na ito, sa mga hindi mananampalataya na tumalikod sa kaisa ng Allah Jalla wa Ala, na sumamba sa mga ribulto at bato, na ginawa ang mga propeta na kanilang Diyos-Diyusan, o ginawa o sumunod lamang sa kanilang sariling layaw, kayo sa araw na yaon, sa araw paghukom, ay ilalagay kayo sa kaparusahan ng Allah Jalla wa Ala, sa kanyang impyerno. At ito'y pagkakataon, habang nasa mundo, ay sabihin nyo at bigkasin nyo ang pamamaraan ng kaligtasan na ibinigay kay Muhammad alayhi salatu wasalam at sa mga propetang nauna sa kanya. Ang pagsabi ng Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, at mamuhay ng ayon sa salitang ito. Kaya dahil dito sa mga taong yaon na tumalikod sa araw ng paghukom, sabi ng Allah Jalla wa Ala, natanggap nyo ang mga kabutihan na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala sa inyo sa mundong ito, at ang mga kaligayahan na yaon. Kaya sa araw na ito ay babayaran nyo ang matinding parusa dahil sa inyong pagtalikod at pagiging arugante sa kalupaan, ang pagmamalaki at pagmamalabis nyo sa batas ng Allah Jalla wa Ala, ang pagiging rebelde nyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagsagawa nyo ng sariling batas, nang akala nyo ang Islam ay relihiyon na nagmula sa inyo. Tayo po ay sunod-sunuran lamang sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, sa maiklit sabi, ang mga hindi mananampalataya sa mundong ito, ang mga kayamanang yaon, ang karangyaan yaon, ay walang kwenta sa kanila. Walang maidudulot na kabutihan. Dahil ang mundo ay pansamantala po lamang at ang kabilang buhay ay walang hangganan. Subalit kung kanilang gagamitin ang kayamanang yaon sa kabutihan, na may paniniwala sa Allah Jalla wa Ala at pagsunod kay Muhammad alayhi salatu wassalam, walang pag-alinlangan na matamo nila ang kaligtasan sa kabilang buhay, at habang nandito sa mundo ay meron pa rin silang kaligayahan. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating nakikita natin sa kanilang mga kapatid ay hindi dapat tayo magkakaroon ng pasius na nananampalataya, dahil walang pag-alinlangan ng naihanda ng Allah Jalla wa Ala ay walang hangganan at sadyang pinakamainam na lukluk ng buhay. Ang pangatlo, mga kapatid, na ating dapat ipapahayag, kagaya na sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, na yung mga sinasabi nating mga sakit at mga pagdurusa na ating naramdaman sa mundong ito ay kapag ihambing sa kabilang buhay, ang mga pangyayaring yaon ay talagang magkakaroon pa tayo ng kasiyahan dahil sa laki ng iyong mga pagdurusa, at ikaw naman ay paparisan at sabayan ng pagtitiis ang walang hanggan ng kaligayahan na ipagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil aking mahal mga kapatid, ang kabilang buhay ay wala na pong mga inuutos ang Allah Jalla wa Ala na mga gawain. Doon ay puro kasiyahan. Doon ay ang mga gantimpala na ihanda ng Allah Jalla wa Ala sa mga kabutihang ginawa natin, na ito'y pinamumunuan ng pagbanggit natin ng La ilaha illallah na naayon sa prescription na ibinigay kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating mga pagsubok sa mundo ay pansamantala po lamang.
Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala, وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. At kayo susubukan ng Allah Jalla wa'ala, subukan po tayo sa takot, sa gutom, kakulangan ng kayamanan, at bunga ng ating mga pagsusumikap. Subalit, sabi ng Allah Jalla wa'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, at magbibigay ng magandang ganipala sa mga mapagtimpi. Alladhina idha asabathum musibah, kapag dumating sa kanila ang mga pangyayaring ito, mga sakunang dumarating, mga pagsubok, ay kanilang sabihin, sa Allah tayo nanggaling at sa Kanya tayo babalik. Kaya sila yaon, nandyan sa kanila ang salawat ng Allah subhanahu wa ta'ala at Kanyang rahma, ang Kanyang habag, ang awa at habag ng Allah sa kanila. Wa ulaika humul muhtadun, at sila yaong mga napapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ating sasabihin sa mga pagsubok na yaon, maliit man o malaki, ay ang pagtitiis una at ang inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. At dahil dito mga kapatid, ang ating ambisyon bilang isang mananampalataya, insyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad, ganun din po sa lahat ng mga kapatid. MashaAllah, Sister Maryam, barakallahu fik sa iyong dua at sa pagpapatuloy. Qala Allah Ta'ala sa surah Baqarah ayat 214, sabi ng Allah Jalla wa'ala, am hasibtum, at kayo ba'y umaasam-asam na ano po ya Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, at ang yaong mga nauna sa inyo na mga mananampalataya, masathumul ba'sa wa dharra, nangyayari din sa kanila ang mga pagsubok, ang mga kalungkutan, ang mga hapdi, wa zulzilu, at sila'y niyugyug, hatta yaqula rasul walladhina amanu ma'ah, at ang mga sugo at ang yaong mga mananampalataya na kasama nila, mata nasrullah, at kailan darating ang sinasabi nating tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah Jalla wa'ala ay kaagad na sumagot sa ayan na ito, ala inna nasrallahi qarib. Tunay na ang tulong ng Allah Jalla wa'ala ay sadyang napakalapit na. Kaya dahil dito sa sahih ni Imam Bukhari, ay kanyang sinabi na ayon sa hadith ni Khabbab bin Arath radhiyallahu ta'ala anhu. Ang hadith na ito ay mahaba, at sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na yung tao na nauna sa inyo, sila ay hinahati ng sinasabi nating lagari, at sila ay pinapahukay ng kanilang sariling libingan, at sila ay sinusuklay ng bakal na nalalagas at nahulog yung kanilang mga buhok. Ang kanilang mga laman ay kasama. Subalit sila ay hindi huminto sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila lumayo sa pagsunod sa Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na darating ang panahon na magiging ang isang babae na nanggaling sa San'a, sa sinasabi nating Yemen, o patungo sa Hadramaut, wala siyang mula sa San'a tungo sa Hadramaut, sa lugar ng Yemen, na wala siyang katatakutan maliban na lamang sa kanyang tupa laban sa mga lubo o mga asong gala, nakakainin ang kanyang mga aso. Subalit nasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, lakinnakum tasta'jilun, subalit kayo nagmamadali. Kaya mga kapatid, hindi po makukuha ang mga pagsubok na ito kaagad, dahil tayo po ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino ang mataas ang iman at mataas ang kanyang iman, ganun din ang katapat ng sinasabi nating mga pagsubok sa kanyang buhay. Kaya dahil dito mga kapatid, dapat nating ibalik loob ang ating buong sarili. Dapat tayong palagiang magmumuni-muni sa mga aya na ating nadidinig. Dahil may mga kapatid dito, bakit ganito ang pagsubok? Ay bakit ganito ang 5 ng aming anak at hiniwalayan ako ng aking asawa? Napakarami ng aming anak. Wala akong trabaho, ako'y nag-iisang nanay, o anong mga problema? Ya Allah, ibalik sa Allah Jalla wa'ala. Dahil mas marami ngayon kung ating titinan at ating ihahambing ang namamatay sa Syria halimbawa, ang namamatay sa Yemen, ang namatay sa Mindanao noong pinuksa o noong tinira ng gobyerno ang lugar doon sa Marawi. Ilang namatay po doon. Kaya kung ikaw ay mayroong anak, Masya Allah, mayroong asawa, Masya Allah, mayroong kinakain, alhamdulillah, nakapagsagawa ng pagsasada, at hanggat sa tayo ay darating sa huling hantungan na tayo ay sumusunod sa Allah Jalla wa'ala. Kaya ano ang mundo kung titingnan natin sa kabilang buhay?
Kaya dahil dito mga kapatid, hindi tayo magiging mahina sa ating din. Dahil ito po ang sinasabi nating katayuan natin sa buhay natin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa sa anumang katayuan ng buhay natin. Dahil sinabi ng Allah Jalla wa'ala, Surah Yusuf, ayat number 87 mula sa Manal Quran, wala tayasu min rawhillah. Kaya huwag kayong mawalan sa mga habag ng Allah Jalla wa'ala. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafiru. At tunay ang nawawala ng pag-asa sa habag at awa ng Allah, tulong ng Allah, ay mga taong hindi mananampalataya. Kaya anuman ang nararanasan natin, anuman ang natitikman natin na mga pagsubok sa ibabaw ng mundong ito, wallahi mga kapatid, itong lahat, kung tayo may iman, lalo na sa akin yung nagsasalita rito, this is a greatest challenge for me. Dahil alam po natin, walang isa sa atin na hindi nasusubukan po rito, na tayo ay magiging masunurin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa katapusan ng ayat na ito sa Surah Ghafir, ayat number 51 to 52, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. At tunay na aming tutulungan ang aming sugo at ang mga mananampalataya na kasama niya fil hayati dunya, sa buhay dito sa mundo, wa yawma yaqumul ashhad, at sa araw na kung saan ang mga tao ay magsasaksihan sa bawat isa't isa. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala sa huling bahagi, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum. At sa araw na yaon, walang maidudulot na kabutihan ang pagkakaroon ng dahilan ng mga taong gumawa ng kasamaan. Walahumul la'nah walahum su'ud dar. Nasa kanila ang sumpa ng Allah Jalla wa'ala na sila'y malayo sa habag ng Allah Jalla wa'ala, at mapasa kanila ang matinding kaparusahan, ang masamang luklukan na tunay na yaon ang impyerno. Kaya tayo na umaasam-asam ng paraiso, nandyan po ang pagtitiis po natin. Kaya sa huling bahagi na ito, ang ating sandata, ang ating gamit, ang aya na kung saan napakaiksi, subalit walhamdulillah, ito yung sandata natin. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Tunay na ang tao ay mawawala sa tuwid na landas. Ang tao ay maging talunan, magiging kasara, maliban na lamang na tayo ay mananampalataya, gumagawa ng kabutihan, nagpapayuhan sa isa't isa, wa tawasaw bis sabar, at nagbibigayan ng pagpapayuhan na magtitiis. Nawa ito'y maging katangian po natin, at ito ay paalala ko sa aking